Okay, naka-record na tayo? Umpisa na natin. Okay. Umpisa na natin guys, ito. Choppy pa ba? May nagsabi dito na choppy pero kanina okay na daw. Okay, I hope okay na tayong lahat. So, number 1. Number 1 tayo. Na-recorded na tayo. So, ulitin ko class, no? Ang hinanap dito, ulit na to kasi hindi na-record kanina. Ang hinanap dito ay the distance between the bridge and the nut. So, ang x dito class is the fret number. Of course, at the nut, ang x natin ay 0. So, ang power ng 2, gagawin mo lang, 0 ang x, so magiging 20/12 ang power ng 2. That is the answer. Letter C. Letter C ang sagot natin. Alright, sunod. Ito, number 2. Pag sinabing class no na odds, that is actually, may dalawa yung class, odds against an event, that is equals to failure all over success. Meron ding odds in favor of an event, that is actually success all over failure. In contrast no sa probability, kung i-compare natin ito dun sa probability, ito kasi yung probability ng success. Ang probability ng success ay success all over total. Total plus no ay success plus failure kung dalawang output lang ang mangyayari. Ang probability naman ng failure class, ito yon. Failure all over total. So, iba class ang odds sa probability. Ang total ay S plus F. Ang tinanong class no, ito. Ano ang odds against rolling a 4? So, sa pag-roll class no ng isang die, ang mga outcomes natin class no, meron tayong 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung 6 na outcomes. Ang hinanap sa ating class no ay against rolling a 4. So ito yung mga against sa 4, mga failure class na hindi mangyari ang 4. Ito lang yung success. So ang odds in against rolling a 4 is 5, 5 to lahat. Out of 5 is to 1. Okay? 5 against 1. Ang 1 natin itong nakabilog na circle. Yan yung sagot. Letter C ang ating sagot. Alright? Sunod. Sunod na problem. Number 3. Tatlong dice class no ating i-toss or ating i-roll. Anong term ginamit? Ating i-throw. Toss yan class. Ano daw ang probability that the total score is 12? So, madali lang to. The total score is 12. Mag-umpisa ka lang muna class sa dalawang dice, tapos kukunin mo class yung pangatlo para mag-12 tayo. I-tabulate natin. Titingnan natin class no lahat ng mga events na mag-outcome ng 12 sa pag-toss ng tatlong dice. Okay? Sabi natin class no, the first die, the second die, the third die. Ito yan. Ipula tayo class. The first die, the second die, the third die. Okay? Ganyan guys. Tabulate natin. Ang sabi natin class no, ang una natin class no ay 6. I-pair natin sa 5. So meron natin 11. So dapat class no, ang pang third ay 1 para ang outcome ay 12. 6, 5, 1. Pero yung 6, 5, 1 na yung class no, ang total ay 12. Kailangan pa natin yan i-sequence. So ilang sequence to lahat? That is actually 3 factorial. 6 na paraan yan class. 6 na paraan. So para mas ma-visualize, wag niyo tong gawin itong itatabulate ko ha, nagdi-discuss tayo. Ganituhin niyo lang pagbilang class na may 6 na paraan. Para to sa hindi pa nakahabol class no, kung ano ang nangyayari diyan sa ating calculations. Ito actually yung 6 na paraan. The first die ay 6, the second die ay 5, the third die ay 1. Isang sequence yan. Merong another sequence na 6 na nandyan silang tatlo. Pwede ganito class. 6, 1, 5. So dalawa na. 6 lahat ang ating hahabulin kasi 6 yung ating nabilang class. Meron tayong 5, 6, 1. Ano pa? 5, 1, 6. Ano pa? 6, tapos na yung 6 ng umpisa. 1. Umpisa tayo sa 1. Okay? 1. So ito yan. 1, 6, 5, 1, 5, 6. Yan actually ang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung 6 na yan. 3 factorial. Naintindihan na? Yan yung 6.
So, i-decrease natin to. So, kuha natin to, kasi i-decrease natin to na sa gitna, manatili para tayo sa 6. So, 6, 5, 6, 4, 2. 6 na paraan din in the same manner nitong class. Ano pa? I-decrease pa natin tong pangalawa. So, 6, 3, tapos natural dito mag-increase 3. So, 6, 3, 3. Ang itong 6, 3, 3 class, no, this is actually sa tatlong dice, sa tatlo, merong dalawang alike. So, tatlong paraan lang. Nakuha nyo kung ano ang tatlo na yan. Isulat natin, ha? Para to sa mga hindi pa nakahabol nito. So, meron tayong 633. Yun yung nasa ating screen. Itong nasa ating dito. Pwede rin class no 363. Yan class yung pangalawa. Pwede rin class no 336. Meron pa ba? Yan lang yung tatlo. 1, 2, 3. That's why meron tayong tatlong ways dyan. Okay? Ano pa? I think done na tayo sa 6. Umpisa tayo sa 5 pero hindi na natin i-pair sa 4 kasi taas sa 6. Kasi tapos na tayo na pair sa 6. So, i-pair natin sa 4. So, meron tayong 5, 4, 3. 12 din yan. So, meron tayong 6 na ways. Ano pa? I-decrease natin itong pangalawa. So, 5, 3, 3. 5, 5 to pala, not 5, 3, 3. 5, 5 to. Sorry guys. Hindi yun 12. 5, 5 to. So sa tatlo, merong dalawang alike. Okay? So tatlo lang yan. Ano pa? Dulo na to guys. 4, 4, 4. So meron tayong isang paraan lang to kasi sila lahat alike. Yan yun. So i-sum up natin to. Ito yung number of favorable ways na makakuha tayo ng 12 na outcome. The total score is 12. So, ang sum nito lahat na number of favorable ways ay 25. Ang probability na mag-occur ang sum na 12 ay 25 number of favorable ways, total over total number of ways. Alam natin class no, ang isang die ay mahulog 6 ways. Ang another die class no, mahulog din 6 ways. And another die, pangatlong die, mahulog 6 ways. So, alam natin kapag and, i-multiply. The first die and the second die and the third die. So, i-multiply class 6 times 6 times 6, that is 6 cubed. And that is the answer. Okay? 25 over 216. Ganun yung sagot. Okay? Sunod. Sunod na problem. Ito. So, guys, number 4. Number 4 tayo, guys. Regular cross. So, kapag regular class, no, equal class ang height at saka yung width. So, hindi regular actual class yung Christianity na cross, yung religious na cross. So, ganito class yung ating gagawin. Inscribe tayo sa circle. So, kapag regular, inscribe na circle, kung gaano ang taas, ganun yung lapad. So, ganyan din natin class. Dadaan sa center. Tapos gusto natin class, no, ang cross natin, pinakamalaki ang area. So, ang gagawin natin, kapalan natin ang mukha. Kapalan natin lang ang kanyang thickness. So, ganyanin mo, besh. Kapal besh. Okay? Dimensions, tawagin natin XY. Kabila, paikot to class. Sa taas, XY din. Okay? Sa gilid, XY din class sa mga sides. Ha? Ito yung radius ng circle, 10. Tawagin natin from the horizontal, ang angle ng radius ay theta. So dito maglalaro class no ang ating thickness sa theta na ito class. Kasi meron dito din class no, meron dito sa angle from the vertical na theta din. So kung i-connect mo to class, this is also 10 units, di ba? So ito class ay theta din, guys. Okay? Imagine class no, ang theta natin ay 0, mapunta to na point dito class. Ito rin na mapunta na point dito. So kapag 0 ang theta, ibig sabihin, yung class yung sinabi natin kanina na horizontal at saka vertical line lang. Mga lines lang ang magawa natin. Okay? Yun yung theta na 0. Okay? Pero kapag ang theta natin ay 45 degrees, itong dalawang points na to mag-meet na dito, class. Ang magawa natin na figure ay magiging square. Yun yung ating maximum na theta. Okay? So yun yung class. Ibig sabihin class, no, ang limits ng theta na to ay from 0 to 45 degrees. Yan. From this right triangle class, itong right triangle dito, ano ang cosine of theta? Itong right triangle na to, ano ang cosine of theta?
Of course, ang cosine of theta is adjacent side x, ito yan, over the hypotenuse 10. So therefore, ang x ay equals to 10 cosine of theta. Ano naman ang y? It's the same na triangle. Ang y na ito class no ay opposite over the hypotenuse. Therefore, ang y ay equals to 10 sine of theta. Ano ang area na ito? Okay, isulat natin ang area na yan. Ang area na yan class no ay x, ito yung x, ito yun, no? X times y, ito yung y. So, x, y. Ilang piraso to na xy? Pwede pa ikot class ito, tapos dito, tapos dito, tapos dito class. Pwede ka pa ikot, 4 na piraso yan. Pero ang pinakamadali tingnan class, no, itong ditong horizontal na bar. Ito. Yun yung 4 na xy. Okay? 4 na xy ito. Plus, anong area ito? So, ang thickness nito class, no, dito sa horizontal ay y. Ang vertical naman na thickness class, no, ay x minus y. So, yun yung length na to. So, x minus y. Ilang piraso to? Kung tinignan mo to class xy na itong horizontal, itong nasa bottom at saka nasa top, yun yung 1, 2, 3, 4 na xy din. So, ma-process na natin guys. Meron tayong 4xy, i-distribute tong 4y dito sa loob. Meron kang another 4xy dito, so a total of 8xy. Of course, distribute natin to, meron tayong minus 4y squared. Okay, substitute. Ang area is 8x, ito yung x, 10 cosine theta, times y. Ang y is 10 sine theta, minus 4 y squared. Ang y nating class ay, ito yon, 10 sine theta squared. Okay? So, meron tayong 8 times 10 times 10. That is actually 800. Unahin natin ito pagsulat. Sine theta. Cosine theta. Tapos, alam natin na 10 squared is 100. Times negative 4, that will be negative 400. Tapos, meron tayong sine theta, naka-square din. Okay? Ang ating task, i-maximize natin yung area. Yung hinanap, yun yung nasa choices. Ano ang maximum area ng ating cross? Okay? To maximize the area, anong gagawin? Okay? Differentiate equate to 0. Huwag niyong kalimutan ang principle na yan ha. Principle yan eh. Differentiate equate to 0. Pero hindi natin yan gagawin dito guys. Ang gagawin natin dito class no ay mode 6. Naka-table mode tayo. So, ang theta, palitan mo ng x. Naka-degree mode tayo. Para ang ating x dito ay degree. So, napansin na napag-usapan natin kanina class no, na ang limit ng theta ay from 0 to 45. Mag-move kasi ito na point hanggang sa gitna. Okay? From 0 to 45. So, mag-start tayo sa 0, mag-end tayo sa 45. Para magkasya sa calcu, step 2. Okay? Step 2. So, hanapin mo sa fx column class ang pinakamalaking number sa inyong calcu. Sa fx column, makita mo class ang pinakamalaking number class, nandyan sa x is equal to 32. Ang value ng fx, ito yon 247.19. Yung makita mo class sa inyong calcu, 247.19. Nag-occur at x is equal to 32. Sir, letter A ang sagot. Nandyan na 247. Huwag muna mag-conclude ha. Huwag muna mag-conclude. Kailangan siya pa naman minimum dyan. Maximum yung hinanap natin. Okay? Silipin mo lang kung gagalaw pa ba ito na maximum or hindi na. So, step ka class, no? CA lang. CA, nandyan pa yung equation. Atras ka lang ng isang step. So, mag-umpisa ka sa 30. Mag-forward ka ng isang step. So, mag-end ka sa 34. I-finer yung steps. Sabi natin 0.2 para magkasya sa calcu. Okay? Actually class no, lumipat actually class yung maximum napunta sa 31.8. Pero ang 247 hindi na tinag guys. Nagbago lang dito sa decimal. So, kahit lumipat test no, 247 pa rin ang sagot dahil na may ginawa tayong iteration kasi hindi na talaga lalayo dito mas ang maximum na value, that is letter A ang sagot. Okay, behavior yan ng graph sinilip natin. Alright? So, sunod. Sunod na problem, number 5 tayo. Okay? Ito.
An army of troops. Meron tayo ditong nagma-march class, no? Ano daw ang length nito? Itong buong army of troops class nag-forward to the right. Ang speed niya ay 5 kilometers per hour. Merong TikTok. Instagram. Nagjo-joke ako, guys. Boring na joke dito sa online. Messenger, may messenger dito, guys. Dito siya sa front ng column. Okay? Nandito siya sa front ng column. Ang kanyang sinakyan class no kabayo, ang speed ng kabayo 10 kilometers per hour. Pupuntahan niya yung rear ng column. Take note class na ang kanyang kabayo tatakbo papunta sa left. Ang speed ito yon. Pero at the same time, sabay ito mangyari. Itong buong column, mag-march to the right. Speed ay 5 kilometers per hour. So, ibig sabihin, class, no, itong rear ng column, ang likod ng column, class, hindi niya madatnan sa location na to. Kung tindahan to ni Aling Maria, hindi siya madatnan sa tindahan. Somewhere in between, ditong magkabila ang dulo. Ibig sabihin, ganito, guys. Okay, yun yung mangyari sa unang arangkada. Galing siya sa front, nagpunta siya sa likod. Ang distance na ito, tawagin natin na distance from from front to rear. At the same time, sabay ito ha? At the same time, itong buong column class nag-forward sa distance na to. Tawagin natin na D1. Okay? Pagdating niya sa likod, punta ka agad siya class sa harap. Okay? Walang delay. He returns immediately back. Of course, he returns class doon sa harap. Galing siya sa harap eh. So, walang delay class. Hahabulin niya yung harap. So, parang overtaking ang scenario actually na to class. So, galing siya sa likod, pinuntahan niya yung harap. So, ang distance na natakbo ng kanyang kabayo, tawagin natin na distance from rear to front. At the same time, sabay din to na tumakbo ang nag-march ang buong column sa distance na ito. Let's call this dito. Ang tanong, ano ang length ng buong column? Tawagin natin na L. Yun yung hinanap. What is L? Yun lang yun na. Ano ang length ng buong column? What is L? Alright? So, from the figure, makreate natin na equation. From the figure. Okay? May inaayos ko lang ako dito sa aming screen. From the figure, ano ang ating buong column? Yung ating makreate para na equation. So, meron tayong distance, itong distance na to. Okay, dito tayo. Distance from front to rear plus D1 is equals to L. Very clear na yung ating length? Okay? Distance from front to rear plus D1 is equals to L. Of course, ang distance ay velocity times time. Ang kabayo, ito yung sa kabayo, 10 kilometers per hour. Times time, tawagin natin dito na T1, unang arangkada. Plus, ito plus ang buong column, tawagin natin less na ang distance nito ay velocity times time, 5 kilometers per hour. Ang time dito mas no ay, comment dito. Ayaw mag-load. Wala pa na. Okay, pareho lang pala symbol sa baba. So, meron ditong T1 din less. T1. Kasi sabay ito nangyari. Okay? Is equals to L. So, 15 T1 dito sa left. Cross multiply yung 15. So, ang T1 therefore is L all over 15. Yun. So, another equation makreate natin is what? Ang distance from rear to front, itong distance na to, minus dito, itong distance na to. Of course, ang matira, L uli. Itong L uli ang matira. Okay? Distance from rear to front. Ang kabayo, 10 kilometers per hour. Ang time dito, no, tawagin natin na asawa ni tita. Si Tito. Okay? Minus. Okay, minus. Itong last no ay 5 kilometers per hour ang kabay ang buong column times Tito kasi sabay nangyari ito guys. Is equals to L. So 10 minus 5 is 5 Tito. Cross multiply yung 5. So meron tayong Tito na L all over 5. Nangyari ito class. Okay, nangyari ito. The total time taken being 10 minutes. So 10 minutes to lahat ng mga pangyayari sa buhay ni Messenger.
Okay? 10 minutes yan. So, of course, isa L over 15 plus L over 5. Itong last no, 10 minutes. Itong last actually na 10 at saka 5, ang units nito ay kilometers per hour. That's why marapat lang na itong 10 minutes, i-convert natin into hour. Paano gagawin? Of course, i-divide natin ng 60 para ma-convert into hour. Solve for L. Kilometers itong last no, kasi kilometer dito per hour. Okay? So, ang L ay 0.625 kilometer ang unit. Answer? Letter D. Yan yung sagot natin. Letter D, energy. Ito yan. Sunod. Number 6 tayo, guys. Okay? Number 6. Ano ang pinakamataas na bilang ng pigeonholes na pwedeng tirhan ng 100 na pigeons? So kapag walang bahay class no, walang pigeonhole na vacant. Dapat each hall is occupied. Yun yung required. Walang vacant, walang bakante. May nakatira lahat. Yun yung ibig sabihin, no? May nakatira lahat. So kung pinakamataas na bilang ang ating hinahanap, ang katumbas yan, class, no, dapat pinakakunti ang laman, pinakakunti ang nakatira sa loob para pinakamarami ang pwedeng matirhan sa 100. So ang pinakakunti, class, no, isa. Ganito lang ang gagawin natin. Isa, bawat bahay. So, bawat bahay kalapati, isa lang yung nakatira. So, ibig sabihin kasi, no, kasi 100 sila lahat, 100 na bahay ang pwedeng tirhan nito. Okay? Yun yung pinakamataas na bilang. Kaso, of course, wala yan sa choices. Ang dahilan, bakit wala sa choices? Merong additional na condition. Ito yung additional na condition. No two halls contain the same number of pigeons. Walang magkaparihong bilang. Sabi natin last no, sa isang bahay merong 9 na nakatira. Another bahay doon lang sa may bandang dako doon. Meron din 9 nakatira. Hindi yun allowed dito sa problem na to. No two halls contain the same number of pigeons. So walang duplicate na bilang. Yung requirement. So ito yung ating gagawin, guys. Okay? I-implement pa rin natin ang idea, class, no, na pinakakunti ang makatira para pinakamarami ang pwedeng tirhan na bahay. Ito yung mga bahay, first, second, third, and so on. Hindi natin alam kung ilan yan. In fact, yun yung tanong. Okay? Pinakakunti ang ilagay mo sa bawat bahay. Walang duplicate na bilang. Walang magkaparehong bilang. So, ang pinakauna, isa lang ang laman kasi bawal ang vacant. Isa lang ang laman. Pangalawa, class, no? Pinakakunti dito na hindi duplicate dito, hindi kaparehong bilang dito. So, dalawa. Dito, pinakakunti dito rin na hindi kapareho ang bilang sa dalawa. So, tatlo. Okay? And so on. Alam natin ang nangyayari. So, ang isum up natin na so itong mga dilaw, sila plus yung number of pigeons kung isum up natin sila. So, 100 to lahat kung isum up natin. So, anong uri uli ng sequence? Ang 1, 2, 3, 4. Anong uri ng sequence? Yan class ay arithmetic progression ang sequence na yan. Okay? Ayos? So, ito yun guys. Meron tayong i-sum up natin. 1 plus 2 plus 3. Dapat ang sum nito class no 100. Dahil arithmetic progression yan, magamit natin ang formula na to class. Meron tayong dalawang formula for the sum ng arithmetic progression. Ang isa mahaba, ang isa maiksi. So, ito class yung ating mga formulas for AP. Sulat lang natin ha. Sum ito ng AP. Ang unang formula class no, ito yan. Ang S ay equals to N over 2. The first number plus the last number. Hindi natin ito magagamit nas kasi wala tayong last number. Okay? N ang ating hinanap dito eh. So, N over 2, ito yung mahaba ang ating gagamitin. Twice the first number plus N minus 1 times the common difference. Ito class yung ating gagamiting formula. Okay? So, meron tayong N over 2 twice the first number. The first number is 1. So, 2 times 1 plus N minus 1. Nag-increase lang tayo ng plus 1, plus 1, plus 1. So, yun yung ating common difference. Okay? Times 1. Anong next? Calc. Calc ang sunod yan, guys. Okay? Ilipat ko nga to dito, class na.
Kasi nandiyan ko nalagay, wala namang bakante naman to dito na part. 4AP, para lang to sa inyong kung gusto may mag-screenshot dyan, habol-habol sa screenshot. Nandun naman to sa inyong handouts. 4AP. Ang sum, okay? Ang sum ay equals to n over 2, the first term plus the last term. Okay? Or sum is equals to n over 2. Okay? Twice the first number plus n minus 1 times the common difference. Yun yung ating formula na ginamit. So, ang gagawin natin dito mas no ay calc. Calc ang gagawin natin, guys. Okay? Nag-calc na kayo kasi nagsulat ako, guys. Kinalc nyo na. So, kapag mag-calc kayo, class, no, ito i-tabulate nga natin yung result, guys. Ito yung n, ito yung calc. Okay? Calc natin. So, sa choices tayo, of course. Meron tayo dito sa choices, class, na tatlong numbers. Meron tayong 12, 13, 14. So, dapat, class, no, ang ating sum ay bilang ng mga pigeons, 100 lahat. So, sa 12, ang outcome nito, class, no, ay 78. So, hindi to sagot. Kasi dapat, ang sagot natin ay, ang sum natin 100. So, kulang. Hindi to sagot. Letter B tayong class. 91. Tama? 91. So, hindi rin, ang ating hinanap, class, ay 100. So, hindi rin ito, guys. Hindi rin ito. So, calc uli, 14. So, ang labas nito, class, no, ang output nito ay 105. Sumobra naman. Sumobra siya. So, wala ditong number ng bahay na makabuo tayo ng 100 lahat na pigeons. Answer. So, very clear na ang sagot. Letter D. Hindi mangyayari yan, guys. Imposible yan. Okay? Inom lang muna tayo. Okay? Imposible, bro. Mali yan, ha? Mali yan na solution. Yung nagsagot last no ng letter D, nakafocus lang sa arithmetic progression, nakafocus sa math, hindi sa situation. Okay? Ang tamang sagot nito class no ay letter B, 13. Bakit? Makinig. Sa hindi pa nakakuha kung bakit. Dito class no yung ating na may bahay na. May bahay na yan. Hindi asawa, ha? Hindi asawa na. Meron na silang pigeonholes na natirhan. Meron na silang natirhan. Okay? So, meron pang 9 na pigeons ang wala pang bahay. Okay? Wala pa silang natirhan. So, ang gagawin natin no ay diskartihan na lang natin. So, wag mo to ilagay class no sa pang 14 na bahay. Wag ka na magdagdag. Kasi the moment na magdagdag ka class no ng isa pang bahay, hindi na talaga maiwasan. Magkakaroon na ng magkaparehong bilang sa loob ng bahay. Merong dalawang bahay, magkapareho ang bilang. Okay? Sabi natin class no, pang 14, ilagay mo sila sa pang 14 na bahay. Siyam ang laman. Merong pang siyam na bahay dito na siyam din ang laman na no two holes contain the same number of pigeons. Hindi po pwede yun sa ating problem. Walang dalawang bahay na nag-contain ng the same number na nakatira. Okay? And yun. So, ito class no, diskartihan na lang natin to. Sabihin natin class no, ang pang 13 na bahay, ilagay mo silang lahat na siyam. Idagdag mo sila doon. So, mag-sardinas sila doon. So, sardinas na kalapati, nakatikim na kayo niyan. Magsiksikan sila doon. So, 22 lahat ang laman sa pang-siyam. Pwede yon basta walang duplicate. Yun ang laman eh. Or, gusto mo plus no na hindi sila crowded, ang gagawin mo ay yung siyam na to, i-distribute natin isa-isa doon sa mga bahay na situate na walang mag-duplicate. So, doon ka sa pinakamataas na bilang. Sabi natin, ang pang 13. Dagdagan mo ng isa, 14 ang laman. Ang pang 12, instead na 12 lang ang laman, dagdagan mo ng isa. So, 13 ang laman sa pang 12. 12. O sa pang 13, 14 ang laman. Sa pang 11, 12 ang laman. Sa pang 10, 11 ang laman. Sa pang siyam, 10 ang laman. And so on, hanggang sa
sa ma-distribute mo class yung siyam na yan, paatras. Pwede na. Ayan yan. Wag lang talaga magdagdag ng isa pang bahay. Walang duplicate yun, guys. Number 7, ito. Ang inyong friend, okay, nakuha niyo to? Ang inyong friend class no, lumapit sa iyo kasi ibibinta daw niya ang half ng kanyang plot. Yun yung ginamit na term dito. Ibibinta niya ang half ng kanyang plot. Ito yung kanyang plot, guys. Ito yung dimensions. Okay? Lumapit siya sa iyo. Pre, umatras yung buyer ko, pre. Bakit? Bakit? Nagtaka ka. Walang bakod eh. Gusto niya, bibilihin lang niya kapag may bakod na. So, hatiin class no, into ang kanyang plot, ibig sabihin class no, kalahati ang area ang kukunin natin. Kalahati ang area. Yung ibinta ang kalahati ng kanyang plot. Alright? Kalahati ang area. So, huwag ka mag-umpisa dito sa vertex. Ang gagawin natin class no, para mahati ito into 2 equal areas, tapos pinakamaiksi ang ating ang dahilan class no, kasi magbabakuran niya. Mahal ang fences. Mahal ang cost sa fencing. That's why, class, lumapit siya sa iyo. What is the minimum length the fence can be? I-minimize natin ang length of fence para hatiin natin to into 2 equal areas. Pero ang dividing line, pinakamaiksi na length. Ang gagawin lang natin, i-parallel natin sa shortest na sign. That is our L. I-parallel sa shortest na sign. Okay? Ganun. Tawagin natin to na area ADE. Ang idea class no, triangle ADE. Ang idea class no, itong area triangle ADE ay equal sa trapezoid DBCE. Equal yan sila. Okay? DBCE. Which means class no, na ang buong ABC ay 2 times sa area ADE kasi itong area ADE ay kalahati ng guys. At dahil parallel class no si DE at saka si BC, ang nangyari sa ating figure, si ADE at saka si ABC are similar triangles. Okay? Similar triangles sila. So, alam natin ang pwedeng magawa sa similar figures. Pwede natin i-proportion ang kanilang mga areas. Okay? I-proportion natin ang kanilang mga areas. Area of triangle ADE over area ng triangle ABC. Alam natin ang katumbas nito, no? Corresponding dimensions squared. Okay? Sa ADE, kunin natin mas ang length na L. I-square natin. Ang corresponding dimensions doon sa ABC, yung parallel sa kanya, sa 855, i-square din. Okay? Yung similar figures natin na proportion. Ang ABC, guys, palitan natin ng dalawang ADE. Yun na yun. So, makancel class no ang area ADE. Solve for L. Square root of, cross multiply ito guys. Cross multiply dito. So, square root class of 855 is squared all over 2. The answer is 604.58 yards. Among the choices, alin ang pipiliin mo? Letter A. Okay, paki-screenshot to class no kasi yung i-upload ko class na solution, hindi ito. Iba yung solution class. And by the way, class, pati pala to dito, hindi ko na-mention, buti na-mention natin to guys. Ko na-mention kanina. Ang pati dito guys, paki-screenshot nito kasi ang solution nandiyan sa ating handouts na i-upload ko, iba. Iba. Mas detalyado kasi to dito. Walang detalye kasi doon. So, paki-screenshot nito kasi iba yung i-upload natin na solution na solution mamaya. So, tanggalin na muna natin to na ating kapugian dyan. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Saan pa ang ating screenshot? Ito din, guys. Okay, paki-screenshot niyan. Tanggalin natin to guys. 1, 2, 3, 4, 5. Alright? Ibalik natin ating kakyutan. Okay? I hope nakapag-screenshot na kayo na malaki ang screen. Alright? Mali yan. Mali yan, guys. Pero, tama yung sagot. So, okay na yan, guys. Ang solution kasi natin, guys, no, accurate doon sa ating handouts, differentiation talaga to. Ang sagot ay walang labis, walang kulang, exactly 600. Kung sundin mo, class, no, yung nasa i-upload ko na handouts, class, mamaya,
Kapag sundin nyo class no, ang solution doon class, mag-arrive kayo sa, approximate lang kasi nung ginawa, pero ito yung recommended ko ha. Huwag nyo gagawin class yung nasa handouts natin. Para yun sa mga hindi nakinig ng lecture. Kakainin oras mo doon. Nandun class kompleto yon. Nandun class yung principle talaga sa maxima minima na apply natin. Paano binuo yun? So, wag niyong gagawin yung class. Ito lang ang recommended natin na solution kasi ito yung makikita mo naman sa choices ang lalayo niyan. So, makuha talaga natin ang sagot pa rin. Approximate lang na solution. Pero kung ma-recall mo to na formula class, no, kasi ma-derive natin to, ganito class kasi class ang pinaka-maiksi. Hindi siya parallel. Almost parallel lang siya sa BC, sa shortest na side. So, yan yung ating L. Ang ating ADE ay hindi na similar to triangle ABC. That's why hindi natin magagamit dito ang ratio and proportion ng similar figures. Okay? So, ito yung class. Ang L, minimum na to. Square root of 2 times S minus A times S minus B. Yan yung ating formula. Ang output niya class, walang labis, walang kulang, 600 tulad ng sa ating handouts. Okay? So, meron tayong S na equal to 1/2 A plus B plus C. English yung ating semi-perimeter. Ang A and B, longer sides. Ang C naman is the shortest side. Okay? Yan yung sagot. Ang lalabas niyan, class, no? Ay tawag dito, exactly 600. So, take note na itong ating L mag-terminate sa longer sides. Yun. Okay? Sunod. Number 8. The work done. Formula din lang to guys. Spring. Work done. Ang work is 1/2 K times final deformation squared minus initial deformation squared. So, unahin natin class no, ang spring constant. Ano ang spring constant? K. Or the stiffness ng ating spring, ang ability niya to resist deformation. So, that is P divided by delta. That is the spring constant. Alam natin yan. Kabisado natin yan sa maraming subjects. Lumalabas yan. Lalo na sa mechanics, pati sa theory, pati sa ibang subjects. Okay? Spring constant. P all over delta. Sabi sa problem, kailangan daw natin ng 6 Newton para mahatak siya or ma-hold siya class to a length of 11. So, ang kanyang natural length ay 8. So, ang 11 na length ay may deformation na 3. 6 Newton ang ating force. So, ang ating P is 6 divided by deformation is 11 minus 8. That is equal to 6 divided by 3 is 2 Newton per centimeter. What is the initial deformation? Deformation tong X na dito length ng spring. Ang tanong dito, ano yung work done in stretching this spring from 10 to 13? Ito yung ating initial na length sa pagkuha ng work. So, ang deformation dito is 10 minus 8. Initial deformation ay 2 cm. Final deformation, ito yung class. From 8 to 13, hatakin natin siya. So, ibig sabihin class, no, 13 minus 8 ang kanyang final deformation. Okay? 5 cm. And yun, ang work done is 1/2. K is 2 times 5 squared minus 2 squared, and that is the answer. In Newton cm, wala sa choices kasi Newton meter ang nasa choices, i-divide natin ng 100, and that is the answer. 0.21 Newton meter. Yun yung sagot natin. Alright? Sunod. Okay? Yan yung formula. Yun yung recommended ko na solution class. Pero sa calculus no, magkagipitan ng solution class o merong ibang situation, pagdating class sa work na class na mga problems, isipin mo lang class, kapag constant ang force na i-apply mo, ang work done is simply force times distance. Ang equation na yung class no, kung i-diagram mo class, rectangle. Constant yung force, distance. So, rectangle lang siya. Variable yung force kailangan natin dito. 2 Newton per centimeter na deformation. Per 1 centimeter na deformation. Which means na kung gusto mo siyang i-deform from 8 to 10, 8 to 9, kailangan mo ng 2 Newton exactly. From 8 to 10, kailangan mo ng 4 Newton. From 8 to 11, kailangan mo ng 6 Newton. From 8 to 12, kailangan mo class ng 8 Newton. 2, 4, 6, 8.
2 Newton ang increase every 1 cm na deformation. Yun yung ibig sabihin nito. Hindi constant yung ating force na ma-apply doon sa spring kasi habang lumalaki yung deformation, tumataas yung resistance ng spring. Okay? But take note, napag-usapan natin kanina, ang work done pala, area. So may alternative na solution. Recommended ko itong na formula class, no? Pero sakaling magkagipitan sa formula, pwede mo itong magamit class. Okay? Itong sunod class na page. Ito yun. Ito yung ating spring. Ang natural length niya class, no? Wala pang force, 8 cm. Okay? Wala pang force na naka-apply dyan. Kailangan daw natin siya kailangan daw natin ng 6 Newton para mahatak siya to a length of 11. So, yun, 11. Alam nyo, class, ang work done in stretching this spring from 8 to 11 ay ang area ng triangle na to. Area ng diagram na to, class. Tawagin natin to na force diagram lang. Wala kong ibang mapangalan yan. Ang area ng diagram na to. Okay? Ang tanong, class, no, hindi ito. Ano daw ang work done in stretching this spring from 10 to 13? So, ang hinanap class, no, ang area ng trapezoid na pula. Okay? So, kunin mo ang mga forces A and B na kailangan para mahatak 10 cm at saka 13 cm na length. Okay? A is to 2 as 6 is to 3. Yun yung class by ratio and proportion. Kuha natin na ang A, 4 Newton. B is to 5 as 6 is to 3. So, meron tayong 10 Newton. Area ng trapezoid, 1/2 A plus B times 3. 3 ang distance nito, guys. So, ito yan. Okay? Substitute yung A and B. Makuha natin yung sagot. I-divide ng 100 para lalabas sa choices. So, paki-screenshot ulit, guys. Paki-screenshot ng solution na yan. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Sunod na problem. Okay? Ito. Number 9. Paano gagawin ulit, class, ang tawag dito, perpendicular vectors? Ano ang procedure niya or ano ang concept? For perpendicular vectors, class, no, ang kanilang dot product ay 0. Paano naman, class, no, yung parallel vectors? I-recall lang natin, nandito tayo sa discussion. I-recall lang natin, class. For parallel vectors, ganito. Actually, class, no, sa ating previous na set, class, sa set 1, ang parallel vectors, nakuha lang natin by inspection. Yun yung recommended talaga, class. Yung inspection. Kasi mabilis talaga yun. Tingin-tingin ka lang sa equation eh. Pero sa class na tulad dito na may unknown class, okay? Or pinahanap, no? Makuha pa rin ito by inspection actually. Kukunin lang talaga natin, ilatag lang natin uli, or doon nalatag na ito ng set 1. Ilatag natin uli ang concept talaga ng parallel vectors. Dito, class, no, ang cross product naman. Ang vector A cross vector B. Sila naman, class, ang 0 for parallel vectors. Okay? 0 yan for parallel vectors. Yun. So, balik tayo sa ating problem, class. Perpendicular vectors tayo. Ano ang procedure ng dot product? Anong gagawin natin sa dot product ng A and B? Coefficients ng I i-multiply, so 2 times 4. Plus, coefficients ng J i-multiply, so meron tayong B times negative 2. Plus, coefficients ng K i-multiply, 1 times negative 2. Dahil perpendicular sila, ang value nito ay 0. Solve for B and that is the answer. Okay? 3. Number 10. Yan lang, guys. Sunod. Number 10 tayo. Okay? Find the angle between the planes. Dalawa actually ito, class, no, na formula gagamitin natin dito. Ang problem na ito, class, no, surprise, vector pa rin. Angle between two planes ay angle between two vectors. Kuha niya? Paano, class? Madali lang. Itong XYZ, gawin mong IGK. Vector na ilaglag mo lang to na constant. So, para sa plane na ito, ang kanyang vector, class, ito yan. 4i minus 2j plus 6k. Para sa plane na ito, class, ang vector niya, class, no, ay 15i plus 10j minus 5k. Okay? At meron tong dalawang formulas. Ang isa mahaba, ang isa maiksi. Actually, isa lang tong, class, no? Depende lang kung anong
anong mode sa calculator ang inyong gagamitin. Pahabain natin para magaan sa calcu. Pahabain natin ang formula para magaan sa calcu. Cosine theta is equals to A dot B all over absolute value ng A times the absolute value ng B. Okay? Naalala nyo class kung ano yung unit vector? Ang unit vector class no, sabi natin ng vector A ay equals to na ang vector A mismo all over the magnitude or absolute value ni vector A. Yan class yung unit vector na A. That's why class na ito unit vector, ito class dot unit vector din. That's why meron tayong ganito class na formula. UA, unit vector na A, dot unit vector na B. Yan yung maiksi na formula. Pero hindi ko to i-recommend class kasi matrabaho to. Matrabaho to. Ito yung i-recommend ko kasi ito yung mas madali gawin. Sa calculus, excuse me. Pasensya guys. Tao lang po. Nandito pa nakalapel tayo. Sa Congress no, sa itong maiksi na formula, appropriate ito sa mode 8. Matabaho talaga to guys. Okay, kung gagawin mo, ma-compare mo talaga. Okay? Ang i-recommend ko nito, mode 1 lang. Mabilis lang to sa mode 1. I-try to compare class para mo makita ang situation. Hindi ko na i-compare dito na. Kaya na, ito na i-recommend ko class. Okay? So, ito yan, cosine theta, A dot B, 4 times 15 plus negative 2 times 10 plus 6 times negative 5. All over, absolute value. When we say absolute value, magnitude na A or length na A. Square root of 4 squared plus 2 squared plus 6 squared. Times absolute value ulit dito guys. Square root of 15 squared plus 10 squared plus 5 squared. Shift cosine of this quantity, lalabas yung sagot. Okay? Letter D. Letter D ang sagot. Ganun. Saan? Number 11. Ang gagawin mo lang dito class no ay naka-degree mode, naka-degree mode, naka-on ang frequency natin sa stat. So, wag kang mag-umpisa sa mode 3.1 kung isa lang column makikita mo sa mode 3.1. Dapat dalawang columns tayo. I-on mo lang yung frequency. Nandun to sa inyong handouts. Kung hindi, alam nyo na pag-on sa frequency. Pero ito yung class. Shift mode, downward arrow, yung apat na malaking arrow sa na button sa inyong calculator. Downward arrow, statistics, stat, frequency on. Yun lang yun. So, pag mode 3.1 mo class, no, kung naka-on na ang frequency, dalawang columns na yan. Uulitin ko, huwag kang mag-umpisa sa mode 3.1 kung wala kang frequency column, hindi ito gagana na solution. Okay? So, ang probability na column class, no, yun yung ilagay mo sa frequency column. Of course, itong X, sa X column din. So, ito yun, mga scores natin, X column, pero ang frequency column, yun yung probability. CA, apps, SVAR. Okay, ang hinanap class no, variance. Anong tawag nito class? Ang pangalan nito class no ay standard deviation. Ito yung standard deviation. So, kung nito class no, ang square nito, anong nangyari sa aking anong nangyari doon? Purahin ko lang ha. Hindi na mabura. Ang ito class no ay standard deviation. Kahit, kailangan dahan-dahanin lang. Standard deviation. Yun. So, ang sigma squared, ito class yung hinanap sa problem. We call this standard deviation squared the variance. Or the square root ng variance is the standard deviation. Yun? Variance. Okay, yung hinanap class. So, nandyan yan sa S-bar, sa loob ng S-bar. We call that X sigma N. I-square mo lang yung square button sa inyong calcu. So, and that is the answer. The variance is 0.74. Okay? That is the variance. Sunod na problem, number 12. Ito. So, mahilig si Dr. Dakay Glass no, sa pagdating sa time rates, mahilig siya sa right triangle. Meron tayong both hinatak ng pulley. So, alam nyo, apelyido ng pulley. Carpio. Yun yung Glass, yun yung apelyido ng pulley. Carpio.
So, meron tayong pulley na naghatak ng boat. So, ang pulley daw class no ay 6 meters above the boat. So, mataas-taas talaga yan. 6 meters above the boat. Dalawang palapag yun eh. Okay? Pulley. So, nasa taas. So, meron tayong length ng lubid. Tawagin natin na L for lubid or length. Okay? Tapos hinatak to class na lubid, hinatak to ang nalubid glass sa bilis na 3 meters per second. So ano ang appropriate na symbol for this 3 meters per second? Of course, dahil ang length ng lubid tinawag natin na L, dapat ang paghatak ng lubid glass no, ang symbol ay dl over dt. Okay? Yan yung 3 meters per second. Natural, ang mangyayari nitong boat ay mag-approach doon sa docking area. Lalapit tunglas dito sa docking station. Itong distance na tunglas no ay paiksi ng paiksi kasi papalapit yung boat sa docking area. Ang tanong class no, how fast is the boat approaching the dock? Gano'ng kabilis mag-approach ang boat sa dock? Dahil tinawag natin ito na distance x, ang hinanap na bilis ng pag-approach ay dx over dt. That is the required. Okay? Yun yung tanong. So, gagawa tayo ng equation class no ng x in terms of L. Meron tayong horizontal squared plus vertical squared is equal to diagonal squared. So, meron tayong Pythagorean theorem. X squared plus 6 squared is equal to L squared. Therefore, ang x ay equals to the square root of L squared minus 6 squared. That is from Pythagorean theorem. Ito yung hinanap, dx over dt. Okay? So, ang x class no naka-express in terms of L, pangalawang arangkada to class. Ginawa natin to doon sa set 1 pa. So, meron tayong dx over dt. Paano to isulat? Isulat mo ng ganito. Dx over dt. Diba? Para hindi nakakalito. Tapos, i-multiply ay ang x naka-express in terms of L, so maglagay ka dito ng dl. Yun yung class. Naka-express ang x in terms of L. Which means na mag-differentiate tayo. Mag-differentiate tayo with respect to L ng quantity na x. Okay? Tapos may condition to class. When there is 10 meters of rope out or when L is 10. Okay? When L is 10. Yun yung condition. Tapos of course, meron pa tayong dl over dt. Okay? Times dl over dt. Yan yung gagawin natin. So ito, ipasok natin to sa calcu. Ito yan. Ika-calcu natin less. D over dl ng quantity na x. Of course, ang x, ito yan. Tapos may condition when L is 10. Okay? Times dl over dt. Ito class given to. 3 meters per second. Ito class ika-calcu. Sa calcu, lalabas to guys. 1.25 times ito. Okay? 3 meters per second. And that is the answer. 3.75 meters per second. Yan ang sagot natin sa ating tanong. Okay? Sunod. Number 13. So, nasagutan nyo to? Interesting na problem, no? Sa left-hand ng magician class, sa kanyang left hand, meron lang siyang isang die na hawak. Okay? Alam natin ang outcome ng isang die. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang. Pero sa kanang kamay niya class, no? Sa kanang kamay niya, meron siyang dalawang dice na hawak. So, ilang outcomes ang ilang outcome lahat sa dalawang dice? So, ang isang die, 6 ways. Yun yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Another die, another 6 ways. The first die and the second die. So, kapag and, i-multiply mo, guys. Okay? So, meron tayong 36. Ito yung grid na to, guys. Ito yung outcome ng dalawang dice. Itong sa loob ng grid na to. 36 to lahat. 6 by 6. Ang first die, ito yung outcome. Ang second die, ito yung outcome. Which means, guys, no, na if the first die is 1 and the second die is 5, ang outcome ay 6. Okay, yan yun. Sabi natin, the first die is 2. The second die is, sabi natin, 6. Ito yun. The outcome class is 8. Tingnan nyo, 8 dito. And so on. The first die is 5. The second die is 6. The outcome is 11. The first die is 6. The second die is 2. The outcome is 8.
Okay? Yan yun na. So, ang tanong dito, class, ano daw ang probability na ang nasa left hand niya ay greater kaysa nasa right hand niya? Yung tanong, what is the probability that the number on the dice on his left is greater than the sum of the dice in his right? Okay? Mas mataas ang bilang dito sa left kaysa nasa right. Ano ang probability? So, hindi tayo pwedeng class no, mag-output sa left ng 1. Kasi dapat itong left greater ng nasa right. Walang less than 1 dito sa right. Dapat ang nasa right natin less than sa nasa ating left para ang nasa left ay greater ng nasa right. Okay? Hindi tayo pwede sa 2. Wala kasi dito class no 2 sa less than 2 sa right side. So ang probability na hinanap natin class no, ang outcome sa left dapat 3 ang pinakamababa. 3. So dito sa right dapat kasi itong left greater ng nasa right. So ang dito sa right class no dapat less than 3. Isa lang dito ang less than 3. Ito lang 'yon. Ano ang probability mangyari ito, guys? 1 out of 6 dito sa left hand. And sa right hand, kapag and, i-multiply lang na. Sa right hand, 1 out of 36. Nakuha tayo ng less than 3. Okay, 1 out of 36. Yun. Or, kapag or, plus, or, the left hand is 4. Ano dapat sa right hand? Para ito class no nasa left hand ay greater than nasa right hand, dapat ang output natin dito ay less than 4. So ito yung mga less than 4. Okay? Ang probability nito is 1/6. Dito class no ay 3 out of 36. Or ang output sa left hand ay 5. So lahat dito nakuha niyo ng idea na? Lahat dito dapat less than 5. Sila yung mga less than 5. So ang probability mangyari ito ay 1/6. Ang probability mangyari ito is 1, 2, 3, 4, 5, 6 out of 36. Or the left hand ay 6. Ang right hand dapat lahat ng less than 6. Ito yan. Kahit sino dito basta less than 6. Sa left hand, ito ay 1/6. Ito class no ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 out of 36 and that is the answer for this problem. Let's hear up. Okay? Ganun lang na? Ganun. Sunod. Okay? Meron tayong black na gray ang kulay. Sorry guys, black natin gray. Ang gagawin natin dito last no ay i-impend natin yan. So marami tayong ways pag-impend yan class. Una, i-impend natin vertically. Pwede yan natin gawin. I-impend vertically. Wala naman kasing sinabi na i-impend mo sa anong direction. Wala sinabi. I-impend mo horizontal, plane. Wala class. Basta i-impend mo lang. Bahala ka dyan. Parang ganon. So, kung i-impend natin vertically, exactly 100 Newton na force ang ating kailangan. Obviously, hindi yun yung tinanong kasi wala sa choices. Meron kasi requirement sa pag-impend. Gagamit ka ng least force para ma-impend mo siya. Pinakamahina na force na pwede mong i-apply dyan para ma-impend. Okay? So, pwede natin masi-impend ng horizontal. Sige nga, impend natin ng horizontal. Ang ganito. Kung horizontal class yung ating force na i-apply, ito yon. What is this P? So, ito class no, 100 exactly ang ating normal force dito. Kapag impend kasi class no, sagad ang available resistance. Ang resistance nito friction. So, kung sagad, may utilize yan lahat na 0.3. So, 0.3 of 100, that is 30 Newton. So, ang sagot dito, 30. Wala sa choices. Sir, pwede na yung letter C? Har. Gagalaw yan, guys. Gagalaw ang 30 na yan. Wag. Meron pa actually mas mababa pa sa 30. Meron pa. Bawas-bawasan mo ang normal force na to kasi itong resistance dito no, function lang dito mu n. Kapag mabawasan to, hihina to. So hihina ang force na kailangan natin. Okay, burahin ko ha. Hindi 30 ang sagot nito guys. Wala nga sa choices yan eh. Ito yon, hindi siya parallel sa ground. Hindi siya horizontal na force. Naka-incline. Natural class no, itong n na to ay function ng p. Ang n natin is 100 minus p sin theta, di ba?
So, mabawas-bawasan siya. So, ito class yung friction force na i-resist. Okay? F 0.3 of N. Ngayon class, no, sagad ang friction natin. 4 na forces to. Para mas magaan to i-handle class, i-combine natin tong dalawa. Alam natin dito sa ilalim class, no, resultant nitong dalawa. Sagad pa rin ang friction. Ibig sabihin class, no, ang direction ng ating resultant known, yung angle mismo of friction, phi, from the vertical. Okay? Phi from the vertical. Yan yung phi natin. Ngayon, excuse me. Tatlo na lang ang ating forces. So, alam natin class, no, ang pinakamagaan na gawin sa tatlong forces in equilibrium ay force polygon. Kasi ang lalabas niyang class, no, triangle lang. So, madali lang gawin sa force polygon. So, with 100, ito class no na phi, fix na to na direction ng R from the vertical. Ang closing line nilang tatlo, yun yung value ng P. Kung i-close natin mula dito, ibig sabihin ito yung length ng R, mula dito hanggang dyan, ito yung P. Pero pwede rin mula dito yung R class, no? Malaking resistance lang dito yung hanggang dito yung resistance, yung reaction. Ay, ito class yung P. Okay? Pwede rin horizontal, yun yung 30 Newton kanina class natin ginawa. Pero ang hinanap natin, pinaka mahina na force. So sa ating diagram class, ang minimum value ng P na pwedeng mangyari dito ay ang pinakamaiksi na P. Ang pinakamaiksi, perpendicular to the line of action ng R. Ito yun guys. Yan ang P minimum. Okay? Ito yung actual natin na R. Pair sa P minimum. Oh, what is P minimum from this force polygon? Itong right triangle na to. Sine of phi opposite over the hypotenuse. Therefore, the P minimum is 100 sine of phi. And yun. Ano ulit class ang phi sa ating mechanics? Ano ang phi? Arctangent of mu. Okay? Yung phi sa ating mechanics, arctangent of mu. Ano ang mu sa given? Okay? 0.3. And that is the answer. Kung sakali class no, na idama yung theta, ano ang value ng theta? Sagot class, diretsuhin mo na, angle of friction. Makikita mo naman yan sa diagram class, yung theta na yan, no? Dito class, no? Dito. Phi, 90 degrees, 90 degrees minus phi. 90 degrees, phi din ito class. Okay? Phi ang theta na yan. Very clear yan class. Tingnan nyo. Theta, 90 degrees minus theta, kasi 90 degrees dito. 90 degrees din to, theta din to guys. Okay? Arctangent of mu. Yan yung theta. Direction niya guys. That is why minimum siya na force kailangan kasi nasa angle of friction siya na direction. In fact, kahit tanggalin mo tong force, walang force i-apply pero itong kanyang plane naka tagilid sa angle na phi.